Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nets Bashal and welcome to our daily devotion with Pastor Russell po. And today, our devotion talks about ano ang pinaka-biblical na katuruan tungkol sa ed, end times. So, our concept is all about post-millennialism. So, ang post-millennialism ay isang pananaw sa end times, wakas na panahon sa Tagalog na nagtuturo na babalik si Kristo pagkatapos ng isang mahabang panahon ng kapayapaan, katwiran at paglaganap ng ebanghelyo sa buong mundo. So, hindi ito nangangahulugang eksaktong 1,000 taon, kundi isang makasaysayang yugto na tagumpay na kaharian ng Diyos ayon sa pananaw nito. So, naghahari na si Kristo ngayon mula sa langit at ang kanyang pamumuno ay lumalaganap sa pamamagitan ng simbahan. Unti-unting bumabawas ang kasamaan at dumadami ang katwiran hanggang sa siya'y bumalik upang ganap na itatag ang walang hanggang kaharian. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. ASMD version, sapagkat isinilang ang isang sanggol para sa atin, ibinigay ang isang anak na lalaki para sa atin. Siya ang mamumuno at tatawagin siyang kamahang-maha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, at papalawakin niya ang kanyang pamamahala at walang katupusang kapayapaan ang madadala niya sa kaharian ni David. Itatatag at pamumunuan niya ito sa pamamagitan ng katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isa sa kataparan ito ng masithing pagmamahal ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, ay nadaw na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is lalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo bago bumalik si Kristo. So, nagagalog ko lang po yung question na mula kay Pastor Russell. So, sabi sa Matthew chapter 24 verse 14, ang magandang balita tungkol sa pagkahari ng Diyos ay ipapangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa. So, pagkatapos, darating ng wakas. So, for example, is maraming bansa ngayon ang naabot na ng ebanghelyo at patuloy itong lumalaganap sa pamamagitan ng misyon, internet at lokal na simbahan. Second, si Kristo ay naghahari na ngayon mula sa langit at ginagamit ang simbahan upang baguhin ang mundo. So, sabi sa Ephesians chapter 1 verse 20 to 22 AST version, at pinaupo niya si Kristo sa kanyang kanan sa kalangitan at ibinigay niya kay Kristo ang kapamahalaan sa lahat ng bagay para sa kapakanan ng iglesia. So, ang simbahan ay may malaking epekto sa edukasyon, tulong sa mahirap at pagbabago sa lipunan. And last is, millennium ay kasalukuyang yugto ng tagumpay ng kaharian ng Diyos sa lupa. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 25, kailangang maghari si Kristo hanggang sa malupit niya ang lahat ng kaaway. So, sa paglipas ng panahon is unti-unting nababago ang mga pamahalaan, institusyon at kultura upang mas sumunod sa pamantayan ng Diyos. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is dapat tayo magtiwala sa patuloy na paglago ng kaharian ng Diyos. So, sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 14, darating ang panahon na mapupuno ng kaalaman tungkol sa kawalatian ni Yahweh ang buong mundo gaya ng pag-apaw ng tubig sa karagatan. So, kahit may kasamaan sa mundo is nananatiling totoo ang plano ng Diyos na pagharian ito. Second is gumawa para baguhin ang kultura ayon sa kaharian ng Diyos. So, sabi sa Matthew chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, sa pamagitan ng pagtuturo ng katotohanan sa paaralan, pagnegosyo ng may integridad at pagbibigay ng hustisya is naisa sa buhay natin ang pamumuno ni Kristo. And lastly is makiisa tayo sa simbahan bilang hukbo ng Diyos sa mundo. So, sabi sa Acts chapter 1 verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang banal na Espiritu at magiging mga saksi kayo. So, sa pamagitan ng pagiging aktibong miyembro ng simbahan sa panalangin gawain misyon, nakikibahagi tayo sa tagumpay ng kaharian. So, ngayon na tayo sa ating last part sa our discussion, and our discussion talks about bakit kailangan nating maniwala na magtatagumpay ang dakilang utos ni Jesus na abutin ang lahat ng bansa. So, para sa akin is dahil ito ay pinangako niya mismo. So, mababasa natin kasi ito sa Mateo chapter 28 verse 80 to 20. So, kung hindi tayo naniniwala sa tagumpay ng misyon, nawawala ang pananampalataya natin sa kapangyarihan ng kanyang salita. So, pananampalataya sa tagumpay ng ebanghelyo ay nagbibigay ng pag-asa, tapang at direksyon sa ating ministry.
ministeryo. So, kayo naman po, ilalahad ko ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, ang natutunan ko po ng katuruang millennialism ay nagbibigay ng isang makapangyarihang pag-asa na ang kaharian ng Diyos ay patuloy na lalaganap sa mundo bago pa man bumalik si Kristo. So, hindi man natin agad makita ang lahat ng pagbabago, naniniwala tayo na si Kristo ay naghahari na ngayon at ginagamit ang kanyang simbahan upang baguhin ng mga bansa, kultura at lipunan. So, sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, bilang isang tagasunod ni Kristo, ako ay tinatawag hindi lang upang maghintay ng langit, kundi upang makilahok sa gawain ng langit ngayon. So, sa pamagitan ng pagsasabuhay ng katotohanan is pagiging saksi ni Kristo at pag-ambag sa katwiran sa aking paligid. Ipinapaalala nito sa akin na ang misyon ng Diyos ay tiyak na matagumpay, kaya't ako ay dapat magpatuloy sa pananampalataya, pagtuturo at pag-asa kahit sa gitna ng kasamaan. Dahil alam kong sa huli si Kristo ang magwawagyang. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong pangako na ang iyong kaharian ay maghahari sa buong mundo. Lord God, bigyan niyo po kami ng pananampalataya na makiisa sa dakilang utos at pag-asa na ang Ebanghelyo ay magtatagumpay. Lord God, gamitin niyo po ang aming simbahan upang maging liwanag at asin sa mundo. Lord God, naway dumating ang iyong kaharian at maghari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng langit. Sa pangalan ni Jesus.